Awit ng pagpupuri kay Yahweh. Purihin si Yahweh, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan. Magmula ngayon, magpakailanman, banal na silangan, buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh pupurihing tunay. Jesus kong ligayang tunay at sa akin ay buhay sa landas ng kahirapan ako'y iyong samahan sa piling mong hirang sa piling mong hirang sa landas ng kahirapan ako'y iyong samahan. Hindi ang lugod at yaman ang hanap ko at dangal, kaya't sa katotohanan ako'y iyong samahan sa piling mong hirang, sa piling mong hirang, kaya't sa katotohanan ako'y iyong samahan. Sa dilim ng kaparangan, pangis ng karagatan, at hirap ng paglalakbay, ako'y iyong samahan. Sa piling mong hirang, sa piling mong hirang, sa hirap ng paglalakbay, ako'y iyong samahan. Amen. Tayo po ay manalangin. Pinupurit, pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa hapong ito, sapagkat binigyan mo kami ng oras upang ikaw ay sambahin. Maraming salamat po sa pag-iingat at pagbibigay mo ng buhay at kalakasan. Bagamat may mga kalungkutan, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng pananampalataya na binibigyan mo kami ng kapanatagan upang kami makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, ihanda mo po kami ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng mensahe na dadalhin
ng aming Pastor Henry, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa po ng kasulatan ay matatagpuan natin sa Bagong Tipan, sa Pahayag, Kabanatang 3, talatang 14 hanggang 22. Ganito po ang sinasabi. Ang sulat sa Iglesia ni Laodicea. Isulat mo sa anghel ng Iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano namang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuruan kong sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo't talikdan ng iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkakasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukang kung paanong ako'y nagtagumpay. At nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito po ang salita ng Diyos. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mapagpalang hapon po sa kanilang lahat. Muli po tayong sasamba sa pamamagitan po ng kanyang mga salita at tuloy nga po na ang Diyos ang patuloy na magturo sa ating mga puso sa mga salita na ating maririnig. Sa tekstong ating pinagbatayan, ito ay pahayag ng Panginoon kay Juan nang siya ay ipatapon doon sa Patmos. Kaya nga ito yung pahayag na sinulat niya sa mga iglesia
matatandaan natin na pitong iglesia ang sinulatan ng Panginoon at doon ay masasalamin natin yung ating buhay, yung ating iglesia kung nasaan na tayo. Tulad ng Efeso, ng Smyrna, ng Pergamo, Philadelphia, at marami pang iba. At pito lahat ito na sinulatang iglesia ng Panginoon. At dito sa ating text pinagbatayan ay bigyan pasin natin ang Laodicea na kung saan ito yung binigyan diin sa tekstong ating pinagbatayan. Makita natin dito na nagpakilala ang Panginoon na siya yung Amen. Very familiar tayo sa salitang Amen sapagkat kung tayo ay nananalangin pagkatapos ng gawain, Amen ang sinasabi ng mga nagtuturo ng Biblia, ng mga pastor. Nang ibig sabihin ay truly, indeed, ito ay pagsang-ayon na ang Diyos ay tunay na tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya nga ang pahayag ng Panginoon para sa kanyang sarili, siya yung Amen. At the same time, siya yung pinagmumulan ng lahat ng bagay, ng lahat ng nilalang, na ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Kaya nga, ito yung bagay na ipinahayag ng Panginoon para sa kanyang sarili, na siya ay eternal, siya yung source ng blessing, na ang Diyos ang patuloy na nagpapala sa kanyang mga anak. Ano nga ba ang kalalagayan ng iglesyang ito? Kung ating titingnan, ang iglesyang ito ay ito yung pinakamayamang iglesia sa pito na sinulatan ng Panginoon. Mahalin tulad siya sa Central Church. Siguro yung makikita natin malalaking iglesia, yung mga mega church, dito natin mahalin tulad ang iglesyang ito na kung saan ay nakikita sa physical, sa building, at siguro sa budget, ang strength ng iglesyang ito. Wala silang problema sa financial. Kumbaga, ito yung iglesia na class A. Ito yung iglesia na tumutulong at laging handang magbigay sapagkat sila ay pinagpala ng Panginoon. Kaya nga, sa kabila ng katangian ng Laodicea, ng iglesia ito, ng Laodicean Church, sinabi ng Panginoon na dahil ikaw ay hindi mainit o malamig, o ikaw ay sinasabing maligamgam, hindi mainit o hindi malamig, o malahininga sa ibang salit, sabi doon, ito yung katangian, ito yung nakita ni Jesus sa Laodicean Church, sa iglesia ito, na siya ay maligamgam. Sapagkat hindi natin pwedeng itago sa Panginoon yung tunay na kalalagayan ng isang iglesia. Hindi natin pwedeng itago sa naglalakihang church building. Hindi natin maitatago sa ating malaking budget kung ano yung tunay na kalalagayan ng ating spiritual na kalalagayan. Kaya nga, what's going on. Alam niya yung nangyayari sa loob ng iglesia. Alam niya yung nais ng puso ng bawat isa. Alam niya yung tunay na gusto o puso o ano yung katatayuan ng puso ng iglesyang ito. Kaya nga, ito yung bagay na makikita natin sa iglesyang ito. Isang mayamang iglesia. Isang iglesia na hindi nangangailangan, hindi nagsusulisit, hindi kinakapos. Pero siya ay maligamgam. Pag sinabing maligamgam,
siya ay half-hearted, no? Yung kanyang buhay, yung kanyang temperature ay half-hearted, no? Ibig sabihin 50-50 Christian. Ito yung mga Kristiyano na hindi binibigay yung kanilang 100% na paglilingkod, kundi medya-medya lang. Ito yung tinatawag na mediocre Christian, nasa gitna lang ng lagi, no? Hindi sobrang init, hindi sobrang lamig, hindi sobrang sipag, hindi naman sobrang tamad. Nasa gitna siya, no? Nasa median, no? Kaya nga ito yung nakita ng Panginoon sa iglesyang ito, no? Makita natin dito na bakit nga ba ang sinabi ng Panginoon ay sa iglesyang ito ay ikaw ay maligamgam. Ano pag sinabing maligamgam, no? Kasi ang Laodicea, no? Ito ay nakatayo, ano? Sa isang lugar na kung saan ay maraming bulkan, na kung saan kilala ito sa hot spring, no? Doon sa mga spring na para sa makabagong panahon, no? Doon sa Pansol, no? Marami doong hot spring na dinadayo ng maraming tao dahil ito ay nakakagaling, no? Sa balat ng tao. Kaya nga maraming tao ang nagpupunta doon, dinadayo sila dahil doon sa kilala sila doon sa hot spring. Pag sinabing hot spring, yung tubig doon ay mainit-init o malamig na nakagagaling ng maraming sakit sa balat. Kaya nga, ano nga ba ang ibig sabihin ng maligamgam? Pag sinabing ikaw ay maligamgam, ano? Ito yung mga tao na yung masipag sumamba, no? Pero hindi nakikita sa buhay, no? Yung pagiging Kristiyano, no? Ito yung mga may-ari ng mga upuan sa loob ng church, ano, pag sumamba, no? Yung alam niya kung saan siya uupo at pag may naupo doon, ano, paalisin niya kasi para sa kanya nabili niya na yon, kanya na yon, no? Pero itong mga Kristiyanong ito na ang pagsampa sa kanila ay para bang nakagawian na lamang, no? Na para bang hindi sila mapakali, hindi sila sisimba, pero hindi tumatama, no, sa kanilang puso ang bawat sermon na kanilang narinig, no? Ibang walang difference, walang pagkakaiba, hindi sila na-uplift, hindi sila binabago ng salita ng Diyos, no? Itong pag sinabing maligamgam, ito yung mga Kristiyanong karnal, na ibig sabihin ay fleshly Christian, no? Makalaman, ibig sabihin ay pag ito'y hinalo mo sa karamihan ng tao, hindi mo siya mahalatang siya Kristiyano, no? Kailangan ang Kristiyano kasi makita yung difference, no? Yung pagkakaiba niya sa hindi Kristiyano. Itong pag sinabing ikaw ay maligamgam na Kristiyano, pag hinatakas sa Bible study, sasama. Pero pag hinataka rin, no, sa makamundong gawain, sasama din. Ibig sabihin, hindi consistent ang kanyang buhay sa paglakad sa kabanalan at hindi makita kung ano siya. Siya ba'y Kristiyano, siya ba'y lingkod ng Diyos, o siya ba ay taong makasanlibutan. Sinasabi din na ang mga Laodicean, no, Christian, ay yung tinatawag na Kristiyanong sakang. No? Yung bang ang isang paa ay nakatapak sa spiritual na kalalagayan at ang isang paa naman ay nakatapak sa sanlibutan. Ibig sabihin ay hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Nasa gitna siya, no? Ito'y salungat doon sa tinuturo ng Panginoon na maging asin kayo ng sanlibutan ito. Ibig sabihin ay magliwanag ka, kailangan mapansin ka, no? Yung ilaw mo ay huwag mong tatakpan. Huwag mong itatago, kundi dapat ito ay makitang nagliliwanag. At inalintulad din ng ni Jesus na Kristiyano ay parang asin, no? Na ito'y nagpapaalat, ito ay nagkaka-impluwensya, no? Ng iba. Kaya nga ito yung mga katangian ng mga Kristiyano. Sabi pa ng iba, ang maligamgam na Kristiyano ay yung bang
may dual personality na mababait sa loob ng church pero pagdating sa bahay, hindi na, no? Walang kasundong kapitbahay, no? Kaaway lahat ng kapitbahay pero pagdating sa kapilya, mababait. Ito yung mga aleluya ng aleluya, amen ng amen, no? Pero walang kasundong tao, no? Maka-Diyos pero hindi makatao, no? Kaya nga ito yung kalalagayan ng isang taong maligamgam o tinatawag na half-hearted, no? Ibig sabihin ng kanyang pagiging Kristiyano ay deep skin, no? Hindi ito tagos sa puso kundi hanggang balat lang, no? Makikita na siya aktibo sa loob ng iglesia, masibag sa iglesia, pero walang hindi makita sa kanya ang binagong buhay, no? That is the temperature of the Laodicean church, ano? Siya ay maligamgam, mainit-init, hindi mainit o hindi malamig. Kaya nga ito yung nakita, no, ni Jesus. Ito yung nakita ng Panginoon sa iglesia ito, na bagamat ito ay isang mayamang church, ano, hindi yung pamumuhay at pananampalataya na panloob ay hindi sumusunod doon sa ganda ng physical, no, na building o mayaman sila dahil marami silang pera, pero hindi ito yung nakita ng Panginoon kundi yung totoong passion, yung totoong laman ng kanilang puso yung nakita na sila ay hindi mainit o hindi malamig. Kaya nga hindi na-impress ang Panginoon sa laki ng building, no, ng iglesia ito. Hindi na-impress ang Panginoon dahil malaki ang budget, no, ng iglesia ito, dahil maraming pera ang iglesia hindi, kundi ang nakita ng Panginoon yung tunay na kalalagayan ng kanilang puso at pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon ay dahil hindi ka mainit o hindi ka malamig, ay isusuko kita, ano? Ibig sabihin ay ito yung sakit ng tiyan ng Panginoon, itong mga Kristiyanong ito na hindi malaman kung ano yung kanilang gusto sa buhay, no? Ito yung sakit ng tiyan ng Panginoon na kung saan ay hindi ma-commit at hindi ma-dedicate ng buong buo ang kanilang buhay para sa Panginoon. Sabi doon ay isusuka kita, no? Kaya nga sa ating church, no, ay hindi ito sinasabi ng Panginoon as a whole, as a church, ano? Ito ay isang personal, no, na sulat para sa atin, sa bawat isa sa ating mga Kristiyano. Baka tayo yung sinasabing malahininga, baka tayo sinasabing hindi mainit o malamig, ano? Baka tayo sinasabing maligamgam o tinatawag na half-hearted, no, na mga Kristiyano na hindi buong ibinibigay ang kanyang puso, pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Tayo yung tinatawag ng mga uncommitted Christian. Ito yung nasabing Kristiyano lang pero walang difference, no? Walang pagkakaiba para sa mga hindi mananampalataya. Ito yung mga Kristiyano na yung bang kasiraan, no, ng iglesia, na kung saan ay wala sa kanila yung tinatawag na binagong buhay, no? Hindi makita sa kanila yung pagkakaiba. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, no, ito yung gawin ninyo, ano? Kasi ang Laodicean Church ay kilala sa mining, ano? Marami silang ginto, ano? Dito nagmimina ng mga ginto. Pero sabi ng Panginoon, bumili kayo sa akin ng dinadisay na ginto, ano? Na ang tunay na kayamanan ay hindi doon sa material, hindi doon sa physical na nakikita, kundi ang tunay na kayamanan ay lamang kay Jesus. Sapagkat nang tanggapin natin siya sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay naging tagapagmana tayo, no, ng kaharian
ng Diyos. No? Tayo yung pinakamayaman. No? Tayo yung co-heir, tagapagmana ng Panginoon na hindi naranasan ng mga taga-Laodicea. No? Na akala nila ay hindi nila kailangan ng Panginoon kasi nasa kanila ang lahat. Mayaman sila, marami silang pera. No? Kaya hindi na sila tumatawag sa Panginoon. Kaya para sa Panginoon, sila ay mahirap. No? Sila yung pinakamahirap. They are poor rich church. No? Mayaman sila pero ang totoo, sila yung pinakamahirap, no, sa paningin ng Panginoon sapagkat hindi nila tinanggap, no, ng buo ang Panginoon sa kanilang mga puso. No? Kaya tinuturo silang mahirap bagamat nasa kanila ang lahat ng yaman, no, na matatawag. Ganun din, ang Laodicea ay kilala, ano, doon sa clothing industry, ano, sa kanila binibili yung pinakamahal na damit na ang nakabibili lang ay yung mga mayayaman, no? Maraming umi-import ng tela sa kanila na kung saan ay mayayaman lang ang nakabibili. Kaya nga si Lydia, no, na-converts na maging Kristiyano na ang kanyang business, ano, umaangkat siya ng tela galing sa Laodicea. At ito naman ay ipinagbibili niya. No? Ito yung mamahaling tela, ipinagbibili naman niya sa iba. Sabi doon ay, ito yung puting, yung damit na ito, yung telang ito, ay puti na kung saan, sabi ng Panginoon, bumili kayo sa akin ng damit upang mabalutan kayo ng purity. No? Ibig sabihin, ang tunay na Kristiyano na lumalakad, no, sa liwanag ay natatakpan, no, yung mga dating kasalanan, yung mga dating ginagawa nito, no, pero kailangan silang bumili ng puting damit, ano, upang ang kanilang kasalanan ay matakpan. No, bagamat sila ay nagpo-produce ng mamahaling tela, no, sabi ng Panginoon sa akin kayo bumili, no, ng telang ito upang matakpan ang inyong mga ginagawang kasalanan na nahahayag sa mata ng Panginoon. Sabi doon, pangatlo, sabi doon, kilala rin ang Laodicea sa paggawa ng gamot sa mata, no? Eye salve ang tawag doon, no? Na kung saan ito ay sila yung gumagawa nito. Kasi kaya ang sabi ng Panginoon ay bumili kayo sa akin ng gamot sa mata upang kayo ay makakita. No? Sila yung nagpo-produce ng mabisang gamot para sa mata, pero sila pala ay bulag. Kaya sabi ng Panginoon, sa akin kayo bumili, no, ng gamot na ito upang makita nyo ng maliwanag ang katotohanan. No? Kasi dumating yung punto na ang Laodicean Church ay nakikita nila yung mali, alam nila yung mali, no? Pero hindi na nila pinapansin o hindi na nila nakikita ang pagkakaiba ng tama at ang mali, no? Ibig sabihin ay todo pasan na lang sila. Kung may naggumagawa ng kasalanan sa loob ng iglesia, hindi na, kung meron silang nakikitang mga kasalanan na nangyayari sa kanilang kapaligiran, sa kanilang society, no? Wala silang pakialam. Basta sila ay maraming pera, maganda yung kanilang building, okay yung kanilang buhay, hindi na sila nakikialam sa mga kasalanan kanilang nangyayari sa kanilang kapaligiran. No? Dapat ang iglesia siya yung liwanag, siya yung liliwanag sa lipunan ng kanyang ginagalawan. Dapat ang iglesia ang nagpupulis. No? Kung may makikita tayong mga mali na nangyayari sa ating kapaligiran. Higit sa lahat, sa loob ng iglesia. Pag ang iglesia daw ay hindi na pinapansin yung mga kasalanan ito, ano? Hindi na siya nagpa-function. No? Kumbaga, patay na yung kanyang ilaw at hindi na rin siya maalat. Sapagkat hindi niya na nakikita, no, yung pagkakaiba ng tama sa mali. Dapat tayo yung nagtuturo ng tama, no? At kung may nakikita tayong nagkakamali o mali, no,
na nangyayari sa loob ng iglesia o sa lipunang ating ginagalawan, ang iglesia ang unang kumikilos upang ito ay mabago. No? Kaya nga, ito yung sinabi ng Panginoon sa iglesia ito. No? Na ito yung kanyang kalalagayan. Sila ay half-hearted, sila ay 50-50 Christian. They are mediocre Christian na kung saan ay uncommitted and undedicated Christian. No? Nasabing Kristiyano pero sila ay maligamgam, sila ay mainit-init, hindi mainit o hindi malamig. Ngayon, paano natin ito i-apply sa ating sarili? Masasalamin natin kung tayo ay kabilang sa tinatawag na malahininga o maligamgam na Kristiyano. No? Sabi ng Panginoon ay may paraan pa, no? Kung tayo yung sinulatan na yon, no? Kung sa atin tumama yung sinabi ng Panginoon, no? May paraan pa, sabi doon ay repent, magsisi kayo, talikdan niyo ang inyong mga kasalanan, no? Na ang ibig sabihin ay pwede pang mabago, no? Yung ating buhay. Pwede pa nating binibigyan tayo ng second chance ng Panginoon na ang buhay na ito ay magkaroon ng tunay na pagbabago. No? Ang buhay na ito ay tunay na makalakad sa kabaguhan ng buhay. Na ito ay patuloy na magliwanag. Kaya nga sabi, sa huli, sabi doon ako'y nakatayo sa pintuan ng inyong mga puso. No? Tumutok-tok ako at ang sino mang magbubukas nito, no? Ay kakain ako, papasok ako at ako'y kakain kasama nila. Ibig sabihin ng tumutok-tok, no? Si tumutok-tok sa pintuan ng ating mga puso. No? Hindi siya makakapasok kung ang puso natin ay punong-puno ng iba't ibang puno ito ng iba't ibang nanararoon, no? Yung mga tinatawag na extra baggage, no? Na nasa puso natin na ayaw nating alisin, ayaw nating bitawan, ayaw nating alisin sa ating mga puso. Kaya ang Panginoon ay patuloy na tumutok-tok. Tumutok-tok nga siya pero hindi naman siya makapasok kasi ayaw nating alisin yung mga bagay, no? Na laman nito. Maaaring ito ay mga kasalanan, di pagpapatawad, ito yung mga tinatawag na mga hinanakit, ito yung mga laman ng ating puso na patuloy na nagpapahirap sa atin upang hindi natin makita ng maliwanag ang Panginoon, hindi natin makita yung kanyang sinasabi, hindi natin makinig yung kanyang sinasabi sa ating mga buhay. Pero sabi doon, kung aalisin natin yung mga extra baggage, no, ito sa ating mga puso, no, siya ay makakapasok. At kung siya makakapasok, sabi doon, kasama natin siyang kakain. No? Dine in with the Lord means fellowship, na kung saan ay nais na tayong maka-fellowship. No? Baka kasi akala natin ay marami tayong fellowship with other Christian, no? Sa kapatiran. Pero alone with God, no? Yung fellowship with God, kulang tayo. No? Ito yung madalas na kulang sa atin, no? Yung bang alone with God na sa ating pag-iisa kinakausap ka natin ng Diyos. Isa two-way communication kasi, no? Na kinakausap tayo ng Diyos bukod sa kinakausap natin siya. Alone with God na tayo lamang ng Panginoon. Sabi doon ay gusto niya tayong maka-fellowship muli, makasamang muli, no? Nais niya na ang bawat sa atin ay muling mag-alab yung pananampalataya. Gusto niya na ang ating pananampalataya ay mainit, ano? Hindi malamig, hindi maligamgam, kundi yung totoong mainit, nag-aalab. Isang pananampalataya na committed, isang pananampalataya na dedicated sa Panginoon at isang 100% na naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, tunay nga po na ito yung sulat sa mga taga-Laodicea. Sila yung nais ng Panginoon na maalis doon sa kalagayan ng pagiging
maligamgam. No? Kung susulat ang Panginoon sa ating iglesia, no? Kung susulatan niya yung ating iglesia, ano yung makikita niya? Ano yung mga kahinaan na pwede niyang sabihin sa atin? No? O sa personal nating pamumuhay, sa ating buhay pananampalataya, kung susulat ang Panginoon, ang sulat ba ito ay para sa atin? Nawa, ang sulat na ito ay para sa iba, hindi sa ating personal na kalalagayan. Nawa, kung tayo naman ay nasapol ng sulat ng Panginoon, may pagkakataon pa, may chance pa. Sabi doon, pagkisihan at agdan ng ating mga kasalanan at nais ng Panginoon na muli tayong makadaupang palad, makapeluship at kumain kasama niya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Para po sa ating mga handog, maaari po kayo magpadala sa ating GCash account na naka-flash sa ating screen ngayon o kaya po ay sa darating na linggo para sa ating face-to-face Sunday worship. Maaari na din po kayo magpalista ang mga fully vaccinated na hindi po bababa sa 2 linggo upang matulin po ang ating contact tracing sa ating face-to-face Sunday worship po. Maraming salamat po. Ang aming kaloob sa'yo'y ihandog. Ang dito ay nag-iipo, pag-ibig ng Diyos. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa mga bahagi ito na aming tinatangkilik na muli namin pinagkakaloob sa iyo. Tuloy nga po, Panginoon, na patuloy mo bigyan ng ikabubuhay, ng kabuhayan, ng trabaho ay mga anak upang matugunan ang kanilang mga pangailangan. Salamat po na ikaw ang aming Diyos na papagbiyaya, isang Diyos na mayaman na nakakaalam na aming pangailangan. Kaya Panginoon, tanggapin mo anong aming na ipagkaloob, basbasan mo ito sa ikalalagok na iyong gawain at ng iyong misyon. Amen. Pangako po, Jesus, ika'y maglingkod
sa bawat susunod, kung saan nadudukot, doon kang ikot ko. Ako'y isang nangako, sa'yo'y maglilingkod. Tulong mo ay ihandog upang makasunod. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa araw na ito na binigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa amin ng aming tunay na kalalagayan sa iyong harapan. Tunay nga po, Panginoon, salamat sapagkat minsan pa ay nangusap ka sa aming mga buhay. Dahil ko na ito ang Diyos ang patuloy na magpala sa iyong mga anak, nasa kanya sila, at tunay nga po na maranasan namin ang tunay na pag-ibig, paglilingkod sa iyo. Pagpalaan niyo nga po yung mga anak sa sila naroon at tunay nga po ng pag-iingat niyo ang patuloy na sumakanila. Pagpalaan niyo nga po yung aming gawain, Panginoon, at sa mga susunod pang Christmas activities ng aming iglesia, tunay nga po na patnubayan niyo nga po ito, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magbigay sa amin ng alak ng pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalamitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagkikisan, pagtuturod kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na aming Panginoon mula po ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.